Ano, busog ka ba o? Marapin. Busog. Pero hanapan pala. Ah, sige, sige po. Today po, samahan niyo po ako na ipa-ultrasound itong si Rismarie natin para magkaalaman na kung buntis nga ba talaga ito, na magiging furlough lang na ba ako ulit after ng 2 years na pagpapahinga namin sa pag-aalaga ng mga puppies. Ayun, so para po sa mga hindi pa aware sa inyo, yes po, finally pinayagan ko na si Wangwang Boy na maka-score dito kay Riz natin. Actually, medyo pinost ko na yung about doon, as in short clip lang. Kasi naliw ako sa reaction ni Gigi noon kasi parang natakot siya na nag-worry kay Riz. So, kaya ako siya na-post. Pero hindi siya masyadong detailed. So, i-clarify ko lang din pala kasi maraming mga comments dun sa post ko na yan sa Facebook, sa Instagram, tsaka sa TikTok. Bakit naman daw hinayaan sila na mag-lock? Eh, bata pa naman daw itong si Rismarie. Grabe daw, ba't hindi binantayaan? Kasi baka sa memory nila, bagong dating lang si Riz, tas baby pa. Kasi nga, syempre, bebe dogin natin ito. Pero friends, si Riz actually ay magti 3 years old na this August. 'Di ba? Ang bilis ng panahon. Baka na-stuck kasi siya sa isip nyo na bebe doge lang siya, na hindi siya tumatanda. So, naintindihan ko din naman. Yun nga po, i-clarify ko lang talaga na si Rismarie ay very mature enough na magbuntis and maging mommy. Actually, sila Sugar tsaka Cream O nga noon. Nagbuntis nga po sila noon ng mga 1-year-old and 3 months. Kasi alam ko, parang 1 year and 5 months sila kasi nanganak. More than enough time pa yung binigay ko for Riz na mag-mature talaga. Ayan, so going back nga po ay magpapa-ultrasound na po kami mamaya. In 30 minutes, alis na rin kami nito kasi 3 PM yung appointment namin. Actually, today, yung ika-50th day ni Riz, kung bibilangin dun sa first lock nila ni Henry. Ayun, so dapat malaki-laki na talaga yung tiyan niya kasi parang next week pwede na siya manganak eh. 58 days kasi yung earliest. Pero, ayan, tignan niyo naman. Oh, mukha bang buntis yan sa inyo? Although yung dede niya talagang bigger than usual. Pero kasi, nag-false pregnancy din to siya. Parang si Cream O. So usually, lumalaki din talaga yung dede niya after a month ng pag-heat. Nagpo-produce pa nga din ng milk eh. Medyo 50-50 pa talaga kung buntis to. So, yan si Riz. Ito si Cream O. Sa tingin nyo, sino pa yung mas mukhang buntis sa dalawa? Tapos kay Gigi na nga lang eh, kahit kay Gigi. Pakita mo tiyan mo, oh. Mas parang ito pa din si Gigi ang buntis. Mas malaki yung kanya. Tandaan nyo na lang kasi malayo-layo siya kay Riz. O, ganyan yung laki niya. Ito si Mama. O, may baby bump dito. Ito si Rismarie. Sige, sabihin nyo sa akin. Yan ba ay buntis? Buntis ka ba, be? Ha? Pero I can say naman na parang bumigat siya tsaka lumapad. Pero hindi ko talaga masabi dahil baka full coat lang din siya. Di ba, be? Ikaw, Henry, ano masasabi mo? Tingin mo buntis ba? Tingin mo ba buntis? Ha? Bahala na kung buntis ba o hindi. Basta no pressure lang din naman kasi total nasa right age naman na siya. First time lang din naman ni Riz. Pero kung wala naman, okay lang din. Ayun, so before po natin ma-confirm kung pregnant ba talaga si Riz or hindi, papanood ko po muna sa inyo yung mga naganap last March. Ang programang ito ay rated SPG. Striktong patnubay at gabay ng magulang ang kailangan. Maaaring may masiselang tema, lengguwahe, karahasan, sexual, horror o droga na hindi angkop sa mga bata.
It's what you're doing, it's making me feel like I'm falling. And when you're moving, I can hear my calling. There's no one else here that I see but you. It's what you're doing, it's making me feel like I'm falling. Yeah, I'm falling in love. Falling in love. You set my wheels in motion, I'm going crazy for you. Eyes blue like the ocean, I can see you want this too. Cause you've been looking at me all night, trying to figure me out. I just wanna let you know, and I ain't playing no games, baby, you won't change. I only want you, I wanna kiss you before the sun goes down. It's what you're doing, it's making me feel like I'm falling. And when you're moving, I can hear my calling. There's no one else here that I see but you. It's what you're doing, it's making me feel like I'm falling. Yeah, I'm falling in love. Yeah, I'm falling in love. Sometimes it burns, sometimes it hurts when you say my name, but thinking of hers. I don't wanna know, don't want you to go and leave me behind. No, I don't wanna see if it isn't me who's on your mind. 'Cause I don't know what you're looking for. Oh, and I don't know what to do. Hold back, let go. There is nothing more for me to show. You're hiding to breathe, running from me. Do you really wanna be in love? Alo, patay ang mga alagang manok. Naisip ko pa takbuhin ko muna dito, since sinundo naman namin si Finn. Mas gusto niya dito kaysa sa vet. Ako, ang dami niyang papatayin. Hello Finn, bakit sasama ka?
Bakit? Papa-check up din. Follow up. Dali para ano na doon. Para pagod pagka nag-ultrasound. Maayos. Hindi man lalaban. Parang wala lang. Bantay na bantay niya. Leslie ka na. Late na tayo. Miss Marie. Shh! Alis na ako. Ayaw paawat. Bye-bye. Bye-bye. Narinig mo tong gate? Hello, ma'am. Stay down, baby. Between 6 to 5. 5.25. Punta na lang po kayo dito ni Doc po, ma'am. Sige, pati. Pataasin mo ang platelets mo para okay na. May ehrlichia siya. So, yun. Parang nauuso yun siya ngayon. Kasi parang dahil ko din nakita sa groups na mga positive ngayon sa blood parasites. Yun, meron si Yuki. Hi. Medyo payat siya. No po. Oo. Sige. Pero ano, may changes po ba sa kanya? So, Meron po, kaso nagpo-false pregnancy din po talaga siya. So, may history na siya. may history po siyang gano'n. Sige, nanganak mo siya before? Or First time po. first time na. Sige, so we'll do, ano, pag-donor ultrasound. Sige. Opo. Ayun. Although hindi natin mabibilang or approximate Okay lang lang po. siya. Pero may kita natin kung healthy yung practice kung meron. Kung meron. Opo, sana Or meron. puro pagkain. O, pagkain lang. Ayan. Okay, see, that's for Reese. And then for Finn naman, ay follow up siya. Okay naman po pupuwi. Thank you. Buntis. Kung meron man siguro maka-isang piraso lang kasi kung ganyang kaliit yung tiyan niya, isa, dalawa, tatlo. Pero kung positive muna, malapit na. Ano, busog ka ba o? Marapit. Busog. Ang bata, oh, may baby na. Handa ka na maging ina? Kasi 50 days na yun. Kahit pa, para siya. Baka isang piraso. Pwede. Pwede Meron. Meron. Ito po yung katawan ng puppy. So, ito yung spine. Meron na Meron silang siya. span. Ayan. And then yun yung heart ng baby. Kaya medyo, ayan. Ang sexy naman yun. Really? Mga konti. Baka mag-isa lang siya. Kaya so far, isa pa lang full nakikita. Pero hanapan pala. Sige po. Ang tipid mo naman. Okay lang po yun para madali lang Sa bahay. talaga. Kaso baka malaki yan, ma'am. Hindi yan magkasya sa amin. Hala. Normal na yung platelets po. So, okay na yun. Yung platelets niya 373. So, tumaas talaga siya. Nasa normal range na siya. Yung percentage ng platelets niya ay tumaas din. Ibig sabihin talagang nagpo-produce na siya ng maraming platelets. Tsaka parang sustainable naman na. So, ayun po. Nakauwi na kami sa bahay. Hindi na ako nakapag-video kasi ang lakas ng ulan. So, nagmamadali na kami. Baka mabinat si Finn. Tatay ka na ulit! Henry! Tatay ka na ulit! Sus! Ang kulit naman ng tatay na yan. Isumpong ang tatay. So, yun friends. It's official. For Lola na ako ulit. Yes, Henry. Oh, papa ka na ulit. Oo. Jesus. Ayun, so ngayon ko pa lang na-feel yung excitement kasi, oo, pinayagan ko na si Henry pero yung deep naman din, guarantee na makakabuo. Tapos, same lang yung routine ni Reese. Walang nagbago. Hindi namin siya like parang nire-restrict sa mga nakasanayan niya. Ganun pa rin yung routine. Nag-exercise pa rin siya every hapon. Tapos, pinasali ko pa nga ng fun run. Parang as if wala lang talaga. Ngayon tuloy, magmamadali tuloy ako na mag-ready kami kasi kung 50 days na siya ngayon, in 1
1 to 2 weeks time, lalabas na ang apo ko o mga apos ko. Hindi pa natin sure. Mabilisan na lang to. Kasi nung hindi ko pina-ultrasound ng mga 30 days, ganyan 40 days. Kasi nga, naisip ko parang, sige, biglaan na lang, ganyan. Surprise na lang kung mga anak na lang. Pero yun nga, nagtataka din kasi ako bakit hindi pa ganun kalumalaki yung tiyan niya. Kaya sabi ko, hala, sige pa, ultrasound na to. Baka mamaya, wala naman pala talaga. Pero, ayun nga, importante may nakita and positive nga siya. Rizzy! Rizzy, come here! Hala, buntis pala yan. Yan pala si sexy mama pala, oh. Yan, oh, kasi wala talaga, oh. Flat na flat. Siguro dahil sexy lang siya magbuntis or maliit lang yung liter, baka isa lang yung puppy, o baka dalawa lang, ganon. Pero either way, basta positive. Inaantay ko din kasi kung ano yung magiging itsura ng puppies nila ni Henry kasi since pareho silang galing sa Russia, tapos mga champion dog sila, baka alam niyo yun, baka may chance din yung mga puppies nila sa future na pag sumali sila sa mga dog shows. So actually nga po, before din ito, kasi 'di ba ang na-DNA test lang ay si Cream O, si Sugar, tsaka si Mochi. At actually, DNA plus health test yon. So last year, kahit nakailang anak pa si Henry, pinaganon ko rin siya, pati din si Reese. Kasi nga, sabi ko, kailangan din pag i-breed ko yung dalawa, dapat sigurado ako na wala silang mga... nawala silang mga parang hereditary na sakit. Papakita ko na lang kasi binidyo ko din yon. So, in-order ko po ito sa US and ito din yung same DNA plus health testing kit brand na ginamit ko noon sa 4 years ago. Sa lumang bahay pa nga yan noon nung kinunan ko sila ng swab sample. So, ayun nga, medyo familiar naman ako sa gagawing steps kaya hindi na ako masyadong nahirapan gamitin kila Henry at Reese. Medyo pricey lang din siya dahil per test kit ay nagkakahalaga ng mga nasa 8,000 pesos plus shipping pa yon ng mga swab samples pabalik sa US worth 5,000 pesos din yon. Then, after 3 to 4 weeks pa yung results na i-inform naman through text and email. For me, sulit naman siya knowing na clear sila both sa over 256 na genetic condition sa mga dogs na pwedeng maipasa sa mga magiging puppies kung sakali. Super happy lang ako na nakapasa sila at hindi sila carrier ng mga kung anong sakit-sakit. So, ayun, ang gulo nga nila. Huwag nyo na isali si buntis. Pero hindi naman halata. Hala, magkakaroon ka na ng kapatid, be. Ay sus, magkakaroon ka na ng brother or sister. Sana hindi isa lang kasi ang hirap i-let go pagka mag-isa lang kasi isa na nga lang siya. Sana mga 2 or 3. Ganun, okay na yun sa akin. So, ayun lang, mabilisang preparation na lang talaga to. And first time din namin na magkakaroon ng puppy dito sa bagong bahay. So, sila pala yung litter ni Reese ang makaka-experience na makapanira ng mga bagong gawa dito. Nakakamiss din yung mga puppies kasi 2 years na din nga kaming walang puppies. Ayun, so sana pala na tuwa kayo dun sa prepare naming video, yung bonding nila, yung dinner date, kahit mala, SPG. Sabi ko nga, kung hindi buntis si Reese, pang next year na lang siya. At least na-shoot na lang namin. Pero hindi lang naman isang beses yun, Henry, diba? Actually, naka 4 times na luck to inaraw-araw niya. Ilang years na daw namin kasi siya pinipigilan Every 4 months tong si Reese nag-hit. Ano ka na naman, papaalaga ko yun sa'yo. Kala mo? Excited ka na ba sa pamangkin? Sus, ayaw nito ng makulit. Ayaw nito ng mga puppy. Oh, we'll see you on our next video. Bye, Chichi. Bye. Again, bye. Grandma, bye-bye. Bye-bye. Risi. Halika, dali. Bye-bye, dali. Ang ating mommy-to-be. Bye. Ito ang ating mataray na soon-to-be auntie. Ulit. Excited na ba yan? Mang disiplina ng mga tuta. Hello ka sa kanila. Hello. Halika. Sus, ang madam. Bye. Ang bilis ka usap. Hello. Ito na. Excited na ba? Makipagbardak. Hello, nag-away. Laro lang nila yan. Ang lalakas nila. O, ayan. Nakorek ka. Ano?
dinadaan mo sa laki. Si Shuk-Shuk. Mochi! Come here! Sus, excited na yan maging uncle na bully. Sus, ang pogi, oh. We'll see you on our next video. Akit daw siya. Bye!